Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako si Mila, 40 years old. Wala akong anak at 7 taon na akong hiwalay sa asawa ko. Hindi na ako nagtangkang mag-asawa ulit. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natutunan kong mas madaling mag-isa kaysa umasa at masaktan. May paupahan ako rito sa Maynila. Isang lumang apartment sa loob ng isang masikip na eskinita. Hindi ito sosyal, pero maayos. May 6 na unit, 5 paupahan, at 1 para sa akin. Dito umiikot ang buhay ko. Singil ng renta, pakikipag-usap sa mga tenant, paglilinis at pag-aayos, pakikipag-away minsan sa mga late magbayad. Tahimik ang buhay ko, paulit-ulit. At aminin ko man o hindi, malungkot. Sa probinsya naman, nandoon ang pamangkin kong si Lani. Anak siya ng nakababata kong kapatid. Bata pa lang siya, ako na ang nilalapitan niya kapag may problema. Ako ang cool na tita. Sabi nga nila, mabait, maunawain, hindi pala sermon. Si Lani, maaga nag-asawa. 23 lang siya nung pinakasalan niya si Marco, isang seaman. Sa totoo lang, nung una, hindi ako kumbinsido. Hindi dahil masama si Marco, kundi dahil alam ko kung gaano kahirap maging asawa ng seaman. Matagal na wala, puro pangako, puro tiwala. Pero masaya si Lani, at iyon ang mahalaga. Unang beses na nakituloy si Marco sa akin. 3 taon na silang kasal. Tumawag si Lani isang gabi. Tita, may report daw si Marco sa opisina nila sa Maynila next week. Baka pwede po siyang makituloy sa inyo, kahit 2 gabi lang. Hindi ako nag-isip ng masama. Normal lang iyon. Pamilya. At tutal, may bakante naman akong kwarto. Kaya pumayag ako. Dumating si Marco isang hapon. May dalang backpack. Maayos manamit. May galang. Halata mong sanay sumunod sa oras at utos. Nagmano siya sa akin. Tinawag akong Tita Mila na may ngiti. Noong gabing iyon, sabay kami kumain. Nagkwento siya tungkol sa barko, sa trabaho, sa mga bansang napupuntahan niya. Tahimik lang akong nakinig. Matagal na rin kasi akong walang kausap na gano'n. Yung may bagong kwento, bagong mundo. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Pag-uwi niya, pagod, kumain, natulog. Walang kahit anong kakaiba. At doon ko sana tinapos ang lahat. Pero hindi doon nagtapos. Makalipas ang 2 linggo, bumalik ulit siya. Tapos ulit. Hanggang sa mapansin kong dumadalas. Hindi na lang tuwing may report. Minsan, biglaan na. Tita, nandito po ulit ako sa Maynila. Pwede po bang makituloy ulit? Tuwing nandito siya sa Maynila, hindi na siya umuupa. Dito na siya dumidiretso sa akin. Dahil mas malaki ang matitipid niya at mas praktikal. At ako, pumapayag lagi. Unti-unti, naging komportable siya sa bahay ko. Hindi na siya nahihiyang mag-alis ng sapatos kung saan. Magbukas ng ref. Magluto ng pansit canton kahit 10 oras ng gabi. Minsan, inaabutan niya akong bagong ligo pa lang. Naka-duster lang. Basa ang buhok.
At doon ko unang naramdaman ang kakaiba. Hindi siya bastos, pero marunong siyang tumingin. Yung tipong parang may nakikita siyang hindi ko nakikita sa sarili ko. Isang gabi, habang nagtitimpla ako ng kape, bigla siyang nagsalita. Tita, alam mo, hindi po halatang wala kayong asawa. Napangiti lang ako, pero sa loob ko, may gumalaw. Matagal na akong walang naririnig na ganon. Matagal ko nang hindi nararamdaman na babae pa rin pala ako. Hindi lang landlord, hindi lang tita, hindi lang tagapamagitan ng problema ng iba. Hindi pa kasalanan iyon. Alam ko, pero doon nagsimula ang linya na unti-unti naming tinawid. Hindi ko agad tinawag na kasalanan ang nararamdaman ko. Mas madali kasing lukuhin ang sarili kapag binibigyan mo ng ibang pangalan ang isang bagay. Sinabi ko sa sarili ko, komportable lang, natural lang, wala namang masama. Pero alam ko, may mga gabi na hindi na dapat inuulit. Mas tumagal ang pananatili ni Marco sa Maynila. Hindi na siya nagbibilang ng araw. Minsan, 1 linggo. Minsan, halos 2 linggo. Palagi niyang sinasabi na may inaasikaso siya sa opisina. May bagong requirements, may biglaang training. At tuwing binabanggit niya si Lani, palagi niyang idinadagdag, okay lang naman po kay Lani. Sabi niya, intindihin ko na lang daw ang trabaho. Hindi ko alam kung totoo yun. At mas masakit aminin, hindi ko na rin inusisa. Naging parte na siya ng routine ko. Gigising ako na may tunog ng kalderong binubuksan sa kusina. Minsan, siya ang nagluluto ng almusal. Minsan, inaabutan niya ako ng kape habang nakaupo ako sa may bintana, nakatingin sa labas. Nag-iisip kung kailan huling may taong gumawa ng ganito para sa akin. Nagsimula ang mga usapan namin sa kung ano-ano tungkol sa trabaho niya, sa buhay ko, sa dating asawa ko, hanggang sa mas naging personal. Nalaman niyang iniwan ako ng asawa ko para sa mas bata. Nalaman kong natatakot siya sa katahimikan ng dagat kapag gabi. At mas natatakot siyang umuwi isang araw na hindi na siya kilala ng sariling anak. Kung magkakaanak man daw sila ni Lani. Isang gabi, nag-inuman kami. Hindi planado. May natira lang talagang alak mula sa isang tenant na umalis. Sabi ko, tikim lang. Hanggang sa naubos na namin ang kalahati ng bote. Mainit ang gabi. Bukas ang bintana. Manipis ang suot ko. Napansin ko ang tingin niya. Tita, sabi niya, mababa ang boses. Hindi kayo mukhang nasa 40. Hindi ko siya pinagalitan. Hindi ko rin siya pinatigil. Tumawa lang ako. Umupo sa tabi niya. At doon nagsimula maging mapanganib ang katahimikan. Hindi niya ako hinalikan agad. Nagkwento lang siya tungkol sa lungkot niya. Tungkol sa pakiramdam na laging may kulang kahit may asawa siya. Tungkol sa pakiramdam na kapag may umuunawa sa'yo, gusto mong kumapit. Hindi ko alam kung dala ng init ng panahon na yon. Bigla ko siyang hinila at hinalikan. Akala ko tututol siya. Tita,
Huwag ka na maingay. Baka magbago pang isip ko. Tugon ko. Hanggang sa unti-unti niya akong binuhat at dinala sa kwarto. Hindi ko na namalayan ang oras. Ang alam ko lang, bawat galaw ay nagdadala sa akin sa paraisong matagal ko nang nakalimutan. At matapos ang lahat, walang salita, walang pangako, pero ramdam ko ang kakaibang kasiyahan na hindi ko nahanap sa loob ng mahabang taon. At tuluyan na kaming nakatulog ng magkatabi. Kinabukasan, nagising kaming wala kaming sinabi. Para kaming nagkunwaring walang nangyari. Nag-almusal, nagpaalam siyang pupunta ng opisina. Ako naman, naglinis ng kwarto na parang doon ko gustong burahin ang bakas ng ginawa namin. Pero hindi nabura. Akala ko, isang beses lang yun na pagkakamali. Pero hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin para ipagpatuloy to, na para bang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Siguro, dahil sa tagal nang walang nagpaparamdam sa akin ng ganon. At kay Marco ko lang ulit nakita ang sarili ko na masaya. Kaya siguro hinayaan ko. Sa mga sumunod na linggo, hindi na aksidente ang mga gabi. Hindi na kami nagiinuman para may dahilan. Hindi na kami nagkukunwaring napapadpad lang sa iisang lugar. Kapag dumarating siya, alam na namin. Sa loob ng unit ko, pinagsasaluhan namin ang bawat sandali. Sa kusina, sa banyo, sa sofa, kung saan abutan. Bawat oras at araw na magkasama kami, wala kaming sinasayang. Sa harap ng ibang tao, tita at pamangkin ng asawa. Sa loob ng unit, wala kaming pangalan, walang tawag, walang label, walang tanong kung ano kami. Ako ang mas matanda. Ako ang mas dapat may kontrol. Pero ako rin ang mas sabik, mas matapang, mas daring. Ako ang nag-aanyaya. Ako ang nagbubukas ng pinto. Ako ang nagsasabing, saglit lang naman. At palagi naming pinaniniwalaan ang salitang saglit, kahit paulit-ulit. Si Lani, paminsan-minsan, tumatawag, kinakamusta ang asawa. Minsan, naririnig ko ang boses niya sa kabilang linya. At tuwing maririnig ko iyon, may sumisiksik sa dibdib ko. Halo ng hiya at selos. Oo, selos. Dahil kahit ako ang kasama ni Marco sa gabi, siya pa rin ang legal, ang tama, ang may karapatan. Pero hindi ko pa rin itinigil. Hanggang sa isang araw, sinabi ni Marco sa akin ang isang bagay na dapat sana'y nagpatigil sa akin. Tita, minsan pakiramdam ko, dito lang ako tunay na nagpapahinga. Ngumiti ako. At sa ngiting iyon, alam kong lalalim pa ito. Hindi ko pa alam noon na ang mga gabing walang pangalan ay magkakaroon ng bunga na hindi ko na maitatago. Kung tutuusin, doon pa lang sa sinabi niya, dito lang ako tunay na nagpapahinga. Dapat na akong umatras. Dapat tinanong ko na ang sarili ko kung anong klaseng pahinga ang binibigay ko at kanino ko ito ninanakaw. Pero imbis na umatras, lalo akong tumapang. Parang may apoy na matagal nang patay sa loob ko at ngayon lang ulit nasindihan.
Mas naging maingat si Marco. Hindi dahil gusto niyang tumigil, kundi dahil ayaw niyang mabuking. Natuto na siyang mag-imbento ng mas kapanipaniwalang dahilan para makasama ako. May bagong memo raw sa opisina. May seminar na biglaan. May medical check-up. May papers na kailangang asikasuhin bago ulit sumampa ng barko. At tuwing magsasabi siya ng ganon, sa akin siya dumidiretso. Hindi na siya basta-basta kumakatok. May susi na siya sa unit ko. Isang bagay na ibinigay ko nang walang pag-aalinlangan. Para raw hindi na ako naaabala. Pero ang totoo, gusto kong kahit anong oras, kahit anong araw, pwede siyang pumasok sa buhay ko. Mas naging matapang ako. Hindi ko na ikinukubli ang katawan ko kapag kaming dalawa lang. Hindi na ako nahihiyang magsuot ng maikling damit sa loob ng bahay ko. Alam kong tinitingnan niya ako. At gusto ko yun. Gustong gusto. May mga gabing ako na ang unang nagyayaya. Ako ang unang humihila sa kanya papasok ng kwarto. Ako ang bumubulong ng mga salitang alam kong matagal na niyang gustong marinig. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan kong tita ako. Nakakalimutan kong may asawa siya. Nakakalimutan kong may pamangkin akong naghihintay sa probinsya. Sa mga gabing iyon, babae lang ako. At iyon ang pinakamapanganib sa lahat. Paminsan-minsan, binabanggit niya si Lani. Hindi bilang paalala, kundi parang pagtatanggol. Mabait si Lani. Pero hindi niya ako naiintindihan ng ganito. Hindi ko alam kung gusto ko bang marinig iyon. Dahil sa isang banda, parang sinasabi niyang may puwang ako. Pero sa kabilang banda, alam kong pumapasok lang ako sa puwang na hindi dapat sa akin. Mas lalong naging madalas ang pananatili niya. Minsan, napapansin na ng mga tenant. Tita, parang madalas po kayong may bisita ah. Ngumingiti lang ako. Sinasabi kong pamangkin. At technically, totoo naman. Mas masakit iyon. Dahil ang totoo, kalahati lang ng kasinungalingan ang sinasabi ko. Isang gabi, tumawag si Lani. Naka-loudspeaker ang phone. Hindi ko namalayan. Tita, andyan po ba si Marco? Hindi po siya sumasagot sa tawag ko. Nasa tabi ko siya. Tahimik na nakikinig sa usapan namin ni Lani. Oo, Ineng. Nasa kabilang kwarto siya. Tulog na. Pagod daw sa training. Pagsisinungaling ko. Narinig ko ang pasasalamat sa boses ni Lani. At doon, may kirot na tumama sa dibdib ko. Pero hindi sapat para huminto ako. Pagkababa ng tawag, tinignan ako ni Marco. Parang may halong hiya at takot. Sorry, tita. Hindi ko alam kung alin ang hinihingan niya ng tawad. Ang pagsisinungaling o ang patuloy naming ginagawa. At imbis na sermonan ko siya, hinalikan ko siya. Doon ko tuloy ang tinanggap sa sarili ko na hindi ito basta pagkakamali. Isa na itong desisyon na inuulit-ulit naming gawin. Dumating ang araw ng alis niya. Isang bagong kontrata. Ilang buwan ulit sa barko. Dapat malungkot ako. Dapat kabahan. Pero ang nararamdaman ko, kakaibang takot. Hindi dahil mawawala siya,
kundi dahil baka bumalik siya at mas lalo kaming lumubog. Pagkaalis ni Marco, saka ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Para bang habang nandoon siya, may ingay, may tawanan, may kaluskos, may init. Pero nang magsara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa unit, doon sumigaw ang konsensya ko. Bumalik ako sa dating routine. Singil ng renta, pagsasaayos sa mga unit, pakikipag-usap sa mga tenant na parang walang nagbago. Pero sa loob ko, may kulang. May bakas siya kahit wala na siya. Sa amoy ng unan, sa baso sa kusina, sa bakanting upuan sa mesa. Tumatawag siya minsan mula sa barko. Maikli lang, mahina ang signal. Namimiss kita. Minsan niyang bulong. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Dahil sa bawat tawag niya, mas lalo kong nararamdaman na hindi ito matatapos sa simpleng pagkalayo. Si Lani, mas madalas ding tumawag sa akin. Mas masigla ang boses niya. Excited, nagkukwento tungkol sa bahay nila, sa inaayos niyang kwarto nila. At habang nakikinig ako, pilit kong pinipigilan ang sarili kong magsalita ng sobra. Baka may mabitawan akong hindi dapat. 2 buwan mula nang sumampa siya sa barko. Nahihilo ako. Akala ko puyat lang. Kaya inignore ko. Ilang araw ganun pa rin. Nasusuka ako sa amoy ng kape. Samantalang dati, hindi ako makapagsimula ng araw nang wala iyon. Doon na ako kinabahan. Napagtanto ko na hindi pa pala ako dinadatnan. Akala ko normal lang. Dahil minsan, hindi ako dinadatnan ng 1 buwan. Pero ito, 2 buwan na akong walang dalaw. At iba ang nararamdaman ko. Naalala ko ang sintomas ng pagbubuntis. Kinabahan ako dahil akala ko wala na akong pag-asang mabuntis. Dahil sa tagal namin ng asawa ko noon, hindi niya ako nabuntis. Kaya para makasiguro, bumili ako ng pregnancy test. Ilang oras kong hawak ang pregnancy test. Nag-aalangan na subukan. Pero kailangan kong malaman kung tama ba ang kutob ko. Ayokong isiping positive dahil imposible yun. Pero nang lumabas ang resulta, 2 pulang guhit ang lumabas. Ibig sabihin, positive. Natulala ako. Sa edad kong to, sa sitwasyon kong to, sa kasalanan kong to. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Lani. Ang mukha niya, ang boses niyang magalang, mapagmahal, nagtitiwala. Ang ikalawa, si Marco. Nasa gitna ng dagat. Walang kaalam-alam na may iniwan siyang hindi na mababawi. Tinawagan ko siya. Ipinaalam ko sa kanya ang sitwasyon ko. Nanginginig ang kamay ko. Nang sumagot siya, ramdam kong masaya siya. Tita, okay ka lang? Hindi ko agad nasabi. Ilang beses akong huminga. Marco, may sasabihin ako. Tumahimik siya. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Marco, buntis ako. Matagal ang katahimikan sa linya. Akala ko naputol na. Pero narinig ko ang paghinga niya. Mabigat.
Sigurado ka ba? Iyon lang. Walang patawad. Walang anong gagawin natin. Kundi, sigurado ka. Oo. Ilang segundo pa bago siya nagsalita ulit. Tita, hindi pwede to. Parang may humampas sa dibdib ko. Hindi pwede. Parang mali ang sitwasyon. Hindi ang ginawa namin. May asawa ako. Dagdag pa niya. Parang kailangan pa niyang ipaalala. Alam ko. Alam na alam ko. Hindi niya sinabi kung ano ang plano. Hindi niya rin ako tinanong kung anong gusto ko. Sinabi lang niyang pag-uusapan daw namin kapag nakabalik na siya ng Pilipinas. Pagkababa ng tawag, doon ako umiyak. Hindi dahil buntis ako. Kaya ko sanang tanggapin iyon. Umiyak ako dahil bigla kong naintindihan. Mag-isa ko itong haharapin kung kakailanganin. At sa gitna ng luha ko, unang beses kong tinanong ang sarili ko, hanggang saan ako handang manindigan sa kasalanang ginusto ko? Hanggang saan ako dapat magparusa sa sarili ko? Araw-araw, hinahawakan ko ang tiyan ko. Minsan, may kaba. Minsan may takot. Minsan, kahit ayokong aminin, may konting saya. Dahil sa kabila ng lahat, may buhay na nabuo. Buhay na walang kaalam-alam sa kung paano siya nagsimula. Madalas kong balikan ang mga sandaling naging matapang ako. Hindi para ipagmalaki, kundi para tanungin ang sarili ko. Bakit? Bakit ako pumayag? Bakit hindi ako tumigil? Bakit mas pinili kong maging babae kaysa maging tita kahit alam kong may masasaktan? Walang isang sagot. Hindi ko masisisi si Marco lang. Hindi ko rin pwedeng sabihin na biktima lang ako. May bahagi ako rito. Malaki. Dahil ako ang nagbukas ng pinto. Ako ang hindi umatras. Kahit malinaw na mali na. Pero hindi rin ako isang halimaw. Tao lang. Babaeng nagkulang. Babaeng nangailangan. Babaeng nagkamali. Iniisip ko si Lani. Gabi-gabi. Kung anong klase siyang asawa. Kung anong klaseng babae siya sa mata ng iba. At kung anong klaseng tao na ba ako sa mata niya. Kung sakaling malaman niyang totoo. May mga sandaling naiisip kong karapatan niyang malaman. May mga sandaling naiisip ko wala akong karapatang manggulo ng buhay na maayos na niyang binuo. Si Marco, hindi ko na alam kung saan ko siya ilalagay sa kwento ko. Mahal ko ba siya? O minahal ko lang ang pakiramdam na may pumipili sa akin? Na may lalaking gustong manatili kahit sa maling paraan? Mas madali sigurong manahimik. Akuin lahat. Palakihin ang batang ito ng mag-isa. Burahin ang bahagi ng kwento kung saan ako ang naging tita na lumampas sa hangganan. Pero habang iniisip ko iyon, may tanong na ayaw mawala. Tama bang akuin ko na lang ang lahat para maprotektahan ng iba? Kahit hindi naman ako nag-iisa sa kasalanang ito. Alam ko, pag uwi ni Marco, hindi niya ako kayang panagutan. Dahil simula nang nag-usap kami tungkol sa pagbubuntis ko, hindi na siya muling tumawag sa akin. Ni hindi man lang ako kinakamusta kung maayos ba kami na magiging anak niya. Hindi pa din alam ni Lani ang tungkol sa pagbubuntis ko. Wala sa pamilya ko
ang nakakaalam. Hindi ko alam kung anong magiging klaseng ina ako. Hindi ko rin alam kung anong klaseng tao ang lalabas sa dulo ng lahat ng ito. Ang alam ko lang, hindi na ako pwedeng bumalik sa dati. Sa babaeng tahimik lang sa unit, naniningil ng renta, at nagkukunwaring sapat na ang mag-isa. Kaya sinusulat ko ito, hindi para humingi ng awa, hindi para ipagtanggol ang sarili ko, kundi para may makinig at makahingi ng payo sa inyo kung kayo ang nasa kaligayan ko. Mananahimik ba kayo habang buhay para protektahan ang pamilya nyo? O may karapatan ba ang batang dinadala ko na malaman ang totoo balang araw? May karapatan ba akong magsalita kahit masira ang imahe ko bilang tita, bilang babae, bilang tao? Hindi ko alam ang sagot. At sa ngayon, iyon lang ang totoong kaya kong aminin. Naway mapayuhan niyo po ako. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang. Mila.